Makimarites muna tayo, saglit. Kasi nga, may issue na naman, nag-trending ito si Derek Ramsey. Ayan. Dahil nag-shoutout siya doon sa issue nila Pilmar at saka yung best friend nila at saka yung si Andy. No, sinabihan niya si Pilmar, asan daw yung yagba mo? Oh. Pagkatapos ng lahat na tulungan ka ng best friend mo, iniwanan mo sa ere. Actually, sa sitwasyon na to, sino kaya ang talagang may responsible talaga sa nangyari? No, may point naman talaga si Derek Ramsey, no? Kaso lang may point siya, pero para sa akin may konting ano doon na parang sinisisi niya si Andy, na parang ang sinasabi niya doon na parang gustong siraan ni Andy yung best friend nilang Afam para masira sa mga tao. Parang hindi ako sang-ayon sa doong part, no? Pero ito, ang may responsibility talaga dito. Pilmar, ikaw dapat ang may responsible dito. Ang pinaka may bigat na responsible sa totoo lang, kasi nang dahil sa'yo nag-away-awayos kayo. Yan. Asa nga naman talaga yung yagba mo, ano? Kung lalaki kang tao, dapat ipapakita mo yung yagba mo. Dapat magpakatatag ka, tumayo ka, no? Dapat tumayo ka pa rin sa gitna. Hindi yung ikaw na nga naggumawa ng kaingayan, ikaw na nga gumawa ng mali, no? Sa totoo lang. Tapos ikaw pa nang iwan sa ere. Siyempre masakit din sa part ng best friend mo na babae yon, na iniwan mo sa ere. May mali nga siya. Kasi nga nagsanga-sanga ng mga mali. Lahat naman kayo may mali. Pero may pinakamabigat talagang responsibility, ikaw nga. Diba? Pilmar, kumising ka. Yun ang hindi talaga maganda. Pag kayo nag-away na mag-asawa, may best friend ka man, no? Example, babae mo yung best friend mo. Hindi mo kailangan i-broad ka sa best friend mo lahat-lahat ang pinag-aawayan. Yung mag-best friend na kayo, dapat mag-set ka pa rin ng boundaries, no? Tindihan mo yun? Tapos, itong si Pilmar, ang nangyari pa ay lalong lumala ang sitwasyon, di ba? So ngayon, okay na kayo ni Andy. Ang naiwan dito, yung best friend mo, na hindi ka man lang sana nagbigay or nagstay sa gitna man lang ba, na ipakita mo sa mga tao na huwag nyo siyang awayin. Hindi ba sabi na kampihan mo siya? Dapat mag-both side ka na, talagang ipaliwanag mo. Pareho silang timbangin mo, pareho silang panigan mo. No, kasi ikaw nga ang issue dito. Ikaw may mali. Hay nako. Kaya pag kayo pa may mga problema na mga ganyan, sa totoo lang, magpakalalaki ba? Magpakalalaki kayo, guys, no? At ito naman si Andy, no? Ang hindi ko nagustuhan din sa kay Andy, mostly, example, di ba, na-link yung kay Habibi si Pilmar. Ano ang inano niya si Habibi, yung parang naano doon, grabe yung mga bash kay Habibi, di ba? Si Pilmar okay sila, nagpa-interview pa sila kay Boy Abunda, sweet sila, yung pinagtatakpan lahat ba. Ang ngayon dito naman kay best friend, ano nangyari? Yung parang mostly itong pangalawang nangyari ay parang sunod-sunod na notice ko yung ginawa niya, yung binabanatan niya yung mga nalilink kay Pilmar. Bakit kaya Andy, no? Tanong ko lang, bakit kaya hindi mo banatan tong si Pilmar? No? Minsan, may nakikita na ako na parang, you try your best talaga na i-save talaga yun. Naintindihan ko yun, i-save talaga yung tinatawag na family, na hindi kayo maging broken family, na naintindihan ko yan eh. Pero kailangan talaga, wag naman lagi. Dapat matuto ka rin pagsabihan yung asawa mo, no? Na talagang may mali. No? Tapos, sa social media, basta, yung parang, ang lumalabas nun kasi parang pinagtatakpan mo lang yung mga pagkakamali niya. Kasi pagka ganyan, paulit-ulit niyang gagawin talaga yan. Kung paulit-ulit mo siyang pagtatakpan. Di ba? So ngayon okay kayo, masaya kayo. So, pero merong tao ding na nasaktan. No? Hindi ko sinasabi na may mali lahat sila talagang may mali. So, kumbaga, ito namang si best friend niya, di ba? Sabi ko nga, ang mali niya talaga dito ay paggatong niya na maghiwalay. Yun ang mali niya. Tapos nagpapatato pa sila ng couple. Actually, yung tato niyan, I don't mind naman yun eh. No? Sa mga tao lang yan, mga hindi, siguro, dahil dito kasi sa abroad, parang wala naman yan eh. Mga ganyan. Tato lang naman yan. Bigyan nyo meaning. Joke lang. So, anyway, yun lang ang masasabi ko.
na lalong lumala ang mga issue na to. Hay, sana kung magkaroon kayo ng problema sa mga asawa nyo, never and ever post in social media. No? Di ba na lang pagsabihan mo siya ng maanghang na kayong dalawa lang kaysa ipopost mo sa social media. At least kung kayong dalawa lang nagbabanata ng maanghang ng mga salita dyan, it's okay. Kasi kayo lang dalawa, kayo lang nakakaalam. Pero yung ipopost mo sa social media, is iba na kasi yan guys eh. Minsan hindi ko talaga maintindihan, no? Pag emotion na talaga ang nangibabaw, nawawala talagang katalinuhan ng isang tao, nawawala talaga ang pinag-aralan ng isang tao. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta yun lang masasabi ko. Try nyo isettle yung dalawa kung magkaroon kayo ng problema. Hindi nyo kailangan ng ibang tao para tulungan kayo na isettle ang problema nyo. Kayo ng dalawa lang, bakit magjugjugan ba kayo? Ay, may kasama kayo? Diba? Dalawa lang kayo. So, ibig sabihin nun, kayo lang, dalawa ang mag-solve ng problema nyo. That's it. And I thank you. Bye!